Ilang puno sa Quirino Avenue sa Maynila ang hindi na nga pinutol pero hinukay na para ilipat sa ibang lugar. Ang iba namang puno sa bahaing kalsada ni hindi na kayang idaan sa prosesong yan na tinatawag na earth balling. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Gamit ang crane, dahan-dahang binuhat at itinanim ang 2 Nara trees sa Hidden Gardens sa Maynila. Bago nito may nailipat na ritong mga puno ng suha, langka at santol. In-earth ball o hinukay ang mga puno kasama ang mga ugat nito mula sa Quirino Avenue sa Maynila para bigyang daan ng Southern Access Link Expressway o SALEX project na isang elevated expressway. Ito yung ika-4 na puno na tina-transplant ng Department of Environment and Natural Resources matapos ma-earth ball mula sa Quirino Avenue sa Maynila. Ayon sa ahensya, mahigit 90 na mga puno ang target nilang ma-transplant sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Ayon sa isang eksperto mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, bago pa man ilipat ang mga puno, nilalagyan na ito ng hormone na nakatutulong para mapangalagaan ng ugat. If properly earthballed po, malaki po ang tsansa na ito ay mabubuhay. And of course, with proper maintenance, regular watering, and of course, meron kasi tayong ginagamit na rooting hormone. Siguro po mga around 80% ang survival niya. Hindi makapagbigay na tiyak na halaga ang DENR kung magkano ang gasto sa kada punong ini-earth ball. Pero hindi naman anya ito ang konsiderasyon kundi ang kakayahan ng punong mabuhay pa. Katunayan, ayon sa DENR, 16 sa mga puno sa Quirino Avenue ay nakatayo lang pero patay na. Humigit kumulang 500 naman ang may depekto. Tulad ng punong ito sa kanto ng Mabini Street na kabilang sa mga nakatakdang putulin. Nakapalibot na kasi sa poste ang puno at nabubulok na. Doon sa mga puno na kapag transplant sila, hindi na magsusurvive kasi yung iba decaying na sila and therefore very low survival rate na. Pero nanghihinayang pa rin si Lola Milagros na nagbebenta ng sampagita dahil ilang taon na itong nagbibigay lilim sa tulad niya. Siyempre, masakit ang loob namin kasi malaking tulong. Napapaya kasi ako gawalang ang laki talagang tulong niya sa amin. Lalo na sa mga apo ko, ganyan, pag nandito, naglalaro sila dyan, nalililiman sila. American kapok o cotton tree kung tawagin ng punong ito, pero isa ito sa mga inirekomendang putulin. Bukod kasi sa peligrong maaaring maidulot nito, nabubulok na rin daw ang puno. May na po yan, mga decays, physically hindi natin makikita physically, pero based on my own assessment, technically, mula doon sa cavity na yon, magkakaroon kasi ng pinaka-entry ng disease. Pagdidiin ng DENR, kung kaya i-earth ball ay gagawin nila, pero kung hindi, Yung mga naputol na puno ay may kaukulang mga replanting tayo na gagawin. gayon man kahit mailipat ang isang puno sa ibang lugar, tiyak na may epekto sa mga lugar na may iwang walang puno. Tulad sa Quirino Avenue na bahaing lugar pa naman. Inaasahan na natin na muling babahain, lulubog ulit sa baha ang Kamaynilaan, particularly yung area na kung saan pinutol ang mga puno. Ating mitigating measures hindi lang nakatutok dun sa replanting, kundi sa pag-aayos na rin yung ating mga infra. Make sure that yung ating mga drainage system ay functioning, malinis yung lugar para hindi tayo bahain. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.